Paalala, ang mga kwentong itinatampok sa bidyong ito ay para sa layuning pang-aliw. Kabilang dito ang kathang-isip na katatakutan, mga alamat sa lungsod, at mga talakayan tungkol sa umano'y mga totoong engkwentro sa mga supernatural. Ang lahat ng nilalaman ay inilaan para sa mga nasa hustong gulang na manunood at maaaring nakakagambala. Lubos na pinapayuhan ang manunood na maging maingat. Nakapunta ka na rito dati, malamang 1,000 beses. Papasok ka, hihilahin mo ang kurtina at mararamdaman mo ang kakaibang 2-second. Paano kung ang kurtinang ito ay hindi lang para sa privacy? Paano kung ang salamin na iyon ay hindi lang salamin? Paano kung ang sahig na iyon sa ilalim ng iyong mga paa, ang natapakan mo lang, ay hindi matibay? Paano kung isa itong bitag, at sa isang pindot lang ng buton, wala ka na? Ngayon, para sa iyo at sa akin, isa na lang itong bangungot. Isang baliw at paranoid na kaisipan. Pero sa Maynila, sa loob ng mga dekada, ang kaisipang iyon ay hindi baliw. Isa lamang itong tsismis. Isang tsismis na napakatagal, napaka-espesipiko. Kaya naging isa ito sa pinaka-nakakatakot na urban legend sa buong Asya. Sabi nila, sa ilalim ng mismong mall na ito, may nakatirang nilalang. Isang kalahating tao, kalahating ahas. At siya ang sikretong kakambal ng mga bilyonaryong may-ari ng mall. Sabi nila, pinapanood niya ang mga mamimili mula sa likod ng mga salamin. At sabi nila, isang sikat na aktres ang halos susunod niyang kakainin, bago pa man siya bayaran ng pamilya ng milyon-milyon para mawala. Ngayon, aalamin natin. Hindi lang natin basta isinasalaysay muli ang kwento. Hinuhukay natin ang lahat, ang mga pinto ng bitag, ang mga kilalang tao, ang umano'y pagtatakip, at ang nakakabaliw na dahilan kung bakit sila nag-aalaga ng halimaw. Ito ang kumpletong nakakakilabot na kwento ng Robinson Snake Man. Kaya, para sa sino mang hindi taga-Pilipinas, ihanda natin ang entablado, dahil ang lokasyon ang lahat. Ang gusaling iyon. Iyon ay ang Robinson Galleria. Hindi ito isang nakakatakot na inabandunang barong-barong sa gitna ng kakahuyan. Ito ay isang malaki, malawak, at napakasikat na shopping mall, sa puso mismo ng Maynila. Isa ito sa mga orihinal na old mall ng lungsod. Milyon-milyon, at ang ibig kong sabihin ay milyon-milyong tao, ang pumasok sa mga pintuang iyon. Ito ay isang lugar para sa unang date, para sa mga hapunan ng pamilya, para sa pamimili sa Pasko. Ito ang mismong kahulugan ng isang normal na pampublikong ligtas na espasyo. Ngunit, hanggat nakatayo ang mall, isang kakaibang uri ng kwento ang gumagapang sa ilalim ng ibabaw. Isang kwentong walang kinalaman sa pamimili, o mga bagong sapatos, o mga food court. Ito ay kwento ng isang kalahating tao. Kalahating ahas na nilalang na naninirahan sa isang lihim na lungga, na itinayo sa pundasyon ng mall. Isang kwento ng mga high-tech na kamera, mga pinto sa mga fitting room. At isang listahan ng mga biktima na bigla na lang nawala. Hindi lamang ito isang simpleng kwento ng multo. Ang alamat na ito ay mas malaki. Mayroon itong pamilya ng bilyonaryo. Isang magandang artista, isang madilim na sabwatan, at isang halimaw sa gitna ng lahat. Ngayon, ilalagay natin ang lahat ng mga piraso na ito sa mesa. Susubaybayan natin ang alamat na ito pabalik sa simula, at sa huli,
Maaari kang magpasya para sa iyong sarili kung ano ang katotohanan at kung ano ang kathang-isip. At lahat ng ito ay nagsisimula sa nilalang mismo. Sa unang tingin, tulad ng sinabi namin, ang Robinson Galleria ay isang gusali lamang. Bakal, konkreto, salamin, tile. Isang lugar ng komersyo. Ngunit ang alamat, ang ibinubulong ng mga empleyadong gabing-gabi, mga kawani ng janitorial, at mga mamimili sa loob ng mahigit 30 taon, ay nagsasabing hindi. Sinasabi nito na ang mall ay hindi lamang isang mall. Ito ay itinayo para sa kanya. Siya ang ulipong, ang taong ahas. Ito ang pinakasentro ng kwento. Inaangkin ng alamat na siya ang lihim na anak. O sa pinakasikat at nakakatakot na bersyon, ang lihim na kakambal ng isa sa mga anak ng may-ari. Isipin mo iyan. Isang prominente, makapangyarihan, at pamilyang nakaharap sa publiko na may ganoong sikreto. Ayon sa kwento, nang ipanganak ang kambal, ang isa ay ganap na malusog at ang isa ay hindi. Ito ay isang kalahating tao. Kalahating ahas na nilalang, isang napakalaking sikreto na hindi mabubunyag. Kaya ano ang gagawin mo? Kung isa ka sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa, hindi mo ito itatapon. Hindi mo ito isinasapanganib na matuklasan. Itinatago mo ito, at ikaw ang magtatayo nito. Ang pinakadetalyado, pinakamahal, at high-tech na hawla sa mundo. Ayon sa alamat, sa ilalim ng maliwanag at makintab na sahig ng mga department store, mayroong isang labirinto. Isang network ng mga tunnel, isang climate control layer, isang lugar para sa kanya upang manirahan. Lumaki, o magdisenyo at magtayo bago pa man pumasok ang unang mamimili. Ang buong mall, ang napakalaking kumikinang na istrukturang ito, ay panakip lamang. Ito ay bubong ng isang lungga ng halimaw. Sa loob ng ilang panahon, iyon lang iyon. Isang kwento. Isang panahon, paano kung, sabihin ng mga staff sa isa't isa na Aibok ang bagong lalaki. At pagkatapos ay dumating si Alice Dixon. Ngayon, kung wala ka noong dekada 70 sa Pilipinas, kailangan mong maunawaan. Si Alice Dixon nga iyon. Isa siya sa pinakamalaki, pinakasikat, at pinakasikat na aktres sa buong bansa. At ang kwento, ang humantong sa isang match-in sa buong alamat na ito, ay pinagbibidahan niya. Ayon sa alamat, isang araw, namimili si Alice sa mall, tulad ng iba. Pumasok siya sa fitting room. Sumubok siya ng ilang damit. At pagkatapos, nangyari ito. May dalawang bersyon nito, at pareho itong nakakatakot. Ang unang bersyon ay ang pinto ng patibong. Nakatayo siya roon. At biglang bumigay ang sahig sa ilalim niya. Isang perpektong parisukat na bahagi ang bumukas. Nahulog siya, o nagsimulang mahulog, at halos hindi niya nagawang hawakan ang gilid. Nasumisigaw ng malakas. Tumingin siya sa ibaba sa dilim, may lumingon pabalik. Halos mas malala ang bersyon 2. Nakatingin siya sa salamin, at may nakita siyang kislap, isang bagay sa likod ng salamin. O baka may nahulog siyang hako. Yumuko siya para kunin ito. At habang ginagawa niya ito, napadpad ang kanyang mata sa siwang sa ilalim ng dingding, o isang butas ng hangin, at nakita niya ito. Ang nagtitinda ng merienda, nakatitig sa kanya. Tumakas siya. Sumigaw. Gumawa ng eksena. Sumugod ang mga security, mas maraming management ang nakialam, at pagkatapos, wala nang nangyari. Ganap na katahimikan. Ayon sa kwento, agad siyang dinala sa back office. At ang pamilya, ang makapangyarihang pamilya na nagmamay-ari ng mall, ay nagbigay sa kanya ng isang alok na hindi niya matatanggihan.
Isang napakalaking halaga ng pera. Milyon-milyon. Ang presyo. Ang kanyang katahimikan. Hindi niya dapat kailanman pag-usapan ang kanyang nakita, at agad siyang aalis ng bansa. At hulaan mo, ginawa niya iyon. Halos kaagad pagkatapos ng insidente kay Alice. Umalis si Alice Dixon sa Pilipinas, at lumipat sa Estados Unidos sa pinakatugatog ng kanyang karera. At sa loob ng maraming taon, hindi niya ito kailanman pinag-usapan. At iyon ang nagpasabog nito. Hindi na ito tsismis mula sa isang janitor. Isa itong pagtatakip. Isa itong iskandalo ng mga kilalang tao. Isa itong patunay. Totoo ang alamat. Ang kwento ni Alice Dixon ang nagpatotoo sa alamat. Ngunit ang detalye ng bitag ang dahilan kung bakit ito naging isang walang kamatayang bangungot. Dahil hindi lang ito basta isang halimaw na nagtatago sa dilim, naghihintay na may dumaan. Hindi, sabi ng alamat, isa itong sistema. Isang bitag na panghuli ng mga inhinyero. Nagsisimula ito sa mga salamin. Ayon sa kwento, sa mga espesyal na fitting room, ang mga salamin ay hindi talaga salamin. Isa itong one-way glass. Sa likod ng mga ito ay may isang sikretong daanan. O kahit isang full-on control room, kung saan maaaring bantayan ng snackman, o marahil ng kanyang mga handler, ang mga mamimili. Magmamasid lang sila, at naghihintay na pumili siya. At iyon, ang susunod na bahagi ng mekanismo. Kita mo, hindi lahat ng fitting room ay totoo. Masyadong halata iyon. Ilan lang iyon. Para itong isang nakakakilabot na laro ng Russian roulette tuwing susuotin mo ang isang pares ng maong. At kapag ang tamang tao, o ang napiling biktima, ay pumasok sa partikular na silid. Isang buton ang pinindot, sabi ng alamat, sa maliit na pribadong silid na iyon, ang sahig ay maglalaho ng basta-basta. Isang tahimik, spring-loaded na pinto ng patibong. Walang oras para sumigaw. Walang oras para kumuha ng kahit ano. Mahuhulog ka lang. At hindi ka basta-basta mahuhulog sa isang konkretong sahig ng silong. Hindi. Magiging magulo iyon. Mag-iingay iyon. Elegante ang patibong. Isa itong slide. Isang mahaba at kurbadong tubo na magdadala sa iyo pababa mula sa maliwanag at maingay na department store, at maghahatid sa iyo ng tahimik at mahusay. Diretso sa lungga ng nilalang. Diretso sa kanya. Kaya, bakit? Iyan ang tanong, di ba? Malamang iniisip mo, nakakabaliw ito. Kung ikaw ay isang makapangyarihang pamilya ng bilyonaryo, at mayroon kang sikretong ito, bakit mo ito itatago sa silong ng isang pampublikong mall? Bakit hindi sa isang pribadong isla? Isang liblib na mountain vault? Bakit mo isusuko ang lahat? Araw-araw sa gitna ng isang masikip na lungsod. At iyon ang sandali na ang kwentong ito ay mula sa simpleng kwento ng halimaw patungo sa isang nakapangingilabot na sabuatan. Dahil ang pinakamadilim at pinakamabaluktot na bahagi ng buong alamat na ito ay ang taong ahas ay hindi isang problemang dapat itago. Hindi siya ang kanilang kahihiyan. Siya ang kanilang asset. Siya ang kanilang anteng-anteng. Sa ilang bersyon ng alamat ng mga Pilipino-Tsino, ang isang nilalang na tulad nito, isang ulipong, ay isang makapangyarihan, kung hindi man madilim. Na tagadala ng kapalaran, isang koneksyon sa mundo, isang tagapag-alaga ng kayamanan. Sinasabi ng alamat na ang hindi kapanipaniwala, halos supernatural na tagumpay ng pamilya. Ang kanilang buong imperyo, ay hindi lamang itinayo sa sentido pang negosyo. Ito ay isang kasunduan sa kapalaran. Simple lang ang kasunduan. Hanggat masaya ang nilalang, hanggat ito ay protektado.
Hanggat ito ay pinakakain, ang mga imperyo ng pamilya ay hindi mahahawakan. Lalago ang kanilang kayamanan, magiging ganap ang kanilang kapangyarihan. Siya ang kanilang kayamanan. At ano nga ba ang kanyang jeta? Ano ang nagpapanatili sa madilim na kasunduang ito? Alam na natin, hindi ba? Ang mga biktima sa mga fitting room. Hindi lang sila aksidente. Hindi lang sila maling lugar, maling oras. Mga sakripisyo sila, ang kakilakilabot, malamig, at kalkuladong gastos sa pagnenegosyo. Ang buong pagtatapon ng basura na nagkakahalaga ng bilyong piso. Hindi lang ito basta kulungan. Isa itong tagapagpakain ng pagkain. Sige, sandali lang tayo. Lumabas tayo lahat sa madilim na silong at buksan ang mga ilaw. Kahit gaano katakot, kadet alyado, at kaperpekto ang pagkakagawa ng alamat na ito. Kailangan nating itanong ang malinaw na tanong, totoo ba ang ilan dito? Simulan natin sa pinakamalaki. Sa mahigit 30 taong kasaysayan ng Robinson Galleria, na may milyon-milyong mamimili. Wala pang kahit isang kapani-paniwalang dokumentadong ulat ng pulisya tungkol sa isang taong nawala mula sa fitting room. Walang kaso ng nawawalang tao ang opisyal na naiugnay sa gusali. Walang pamilya ang nagsabing, pumasok ang anak ko at hindi lumabas. Ito ay, at mahalaga ito, palaging isang kwento ng kaibigan ng kaibigan. Ito ay kapatid ng katrabaho ng pinsan ko. Hindi kailanman. Nakita ko ito. At pagkatapos, isipin mo na lang ang logistic, ang purong inhinyeriya ng lahat ng ito. Ang bumuo ng isang lihim na layer ng kontrol sa klima, isang high-speed slide system, at isang network ng mga one-way na salamin sa loob ng isang gumaganang pampublikong mall, sa gitna ng isang lungsod. Ang bilang ng mga arkitekto, manggagawa sa konstruksyon, technician, at kawani na kailangang makialam dito. Imposible. Sa loob ng 30 taon, may maglalabas ng litrato, blueprint, o kung ano paman, pero wala naman. Kaya, kung walang patunay, bakit napakaganda ng kwentong ito? Bakit ito tumagal ng ilang dekada? Bueno, maaaring iyon ang pinakakawili-wiling bahagi. Gustong-gusto ng mga sosyologo at folklorist ang alamat na ito. Dahil sabi nila, ang mga alamat sa lungsod ay hindi talaga tungkol sa mga katotohanan. Tungkol sila sa ating mga kinatatakutan. Isipin ang panahon, noong dekada 1990. Ang mga higanteng megamall ay bago pa lamang. Ang mga ito ay napakalaking malamig na konkreto at salamin na simbolo ng mga bagong komersyalismo. Ang mga ito ay parang isang maliit na dayuhan. Ang mga ito rin ay simbolo ng halos hindi maisip na kayamanan. Isang malaki at nakikitang agwat sa pagitan ng mga may-ari ng mga bilyonaryo at ng mga taong namimili roon. Ang alamat na ito ang perpektong lugar. Kinukuha nito ang isang sinaunang takot, isang ahas, isang halimaw, isang madilim na mahiwagang nilalang. At inilagay ito sa loob ng ating pinakabagong pagkabalisa, ang malamig na konkretong gubat ng mga korporasyon. Ito ay isang kwento na talagang nagsasabing, mag-ingat. Ang mga mayayaman ay hindi katulad natin. Mayroon silang madilim na mga sikreto. Ito ay isang paraan ng pagproseso ng isang nagbabagong mundo. Isang paraan ng pagsasabing, mayroon pa ring mga halimaw kahit sa mall. Kaya, ito ay isang kwento lamang. Isang napakatalino at nakakatakot na piraso ng modernong alamat. Isang paraan para maproseso natin ang ating mga takot. Malapitan, di ba? Hindi pa naman ganoon. Dapat sana ay namatay na ang kwento. Isa itong alamat noong dekada 70. Dapat sana ay naglaho na ito. Isa lamang itong masaya,
retro, at nakakatakot na kwento. At pagkatapos, nangyari ang 2020. Ang Robinsons, ang mismong kumpanya, ang pamilya, na siyang sentro ng buong madilim na alamat na ito, ay nagpas siyang gumawa ng isang bagong patalastas sa telebisyon. Isa itong magandang patalastas, para ito sa kanilang tatak ng tahanan at pamumuhay. At sa masasabi kong isa sa pinakanakakagulat na hakbang sa marketing ng 4D Chess Galaxy brand na nakita ko. Sino ang kinuha nila para maging bida? Si Alice Dixon. Ang isang taong umano'y binayaran ng milyon-milyon para mawala at hindi kailanman nagsalita tungkol sa mall, ay ngayon na nilang opisyal na tagapagsalita. Maganda ang patalastas. Tungkol ito sa kanyang magandang bagong tahanan. At pagkatapos, nakarating tayo sa huling eksena. Si Alice ay nasa kanyang bago at napakagandang walk-in closet, o marahil ay isang fitting room. Nakasuot siya ng kanyang robe, tumingin ng diretso sa camera. Ngumiti siya ng kaunti, at commendat. At pagkatapos ay sinabi niya ang linyang, "Nakataka na ako sa trapiko," na ang ibig sabihin ay, nakatakas ako sa trapiko. Pero alam mo ba kung ano pa ang ibig sabihin ng salitang nakataka, pagtakas? Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, "Bumalik na ako." Ibig kong sabihin, ikaw lang, kailangan mong palakpakan ang ganap na Diyos nito. Napakatalino nito. Nakumpirma ba nila na totoo ang alamat? Hindi. Siyempre hindi. Pero itinanggi ba nila ito? Ginawa nila ang kabaligtaran. Yumuko sila ng husto. Kindat nila ang buong bansa na lumaki na takot sa kanilang mga fitting room. Kinuha nila ang kanilang sariling urban legend. Ang pinaka-nakakatakot na kwentong naibahagi tungkol sa kanilang tatak, at ginawa nila itong punchline ng kanilang sariling biro. Ito ang sukdulan, kung alam mo. O iba pa ba ito? Ito ba ang panghuli? Pinaka-nakakamanghang pagtatakip sa lahat. Isang paraan upang kontrolin ang salaysay. Upang tawanan ang kwento. Upang paramdamin tayong tanga sa paniniwala rito. Isang power move upang itago ang katotohanan sa paningin. Kaya, ano ang Robinson Snake Man? Ito ba ay isang tunay na nilalang na may laman at dugo? Na nakatago ng maraming dekada ng makapangyarihang pamilya sa isang high-tech na lungga? Isa ba itong napakatalino na piraso ng sosyolohikal na alamat? Isang modernong mito na nilikha natin upang i-proseso ang ating mga pagkabalisa tungkol sa kayamanan, kapangyarihan, at ang lamig ng bagong modernong mundo? O ngayon ba ay naging isang tatak na lamang ito, isang pambansang biro sa loob, isang piraso ng nostalgia ng dekada 70 na sapat ang talino ng isang korporasyon upang tuluyang mapansin? Ang totoo, marahil lahat ng mga bagay na iyon ay sabay-sabay. Sa huli, hindi mahalaga kung ito ay totoo sa paraan ng ating pag-iisip sa mga katotohanan. Ito ay nanatili. Ito ay isang kwento na napaka-espesipiko, napakakakaiba, at napakakatakot. Pinipili nating panatilihin ito. Iniingatan natin ito, isinalaysay muli, hanggang sa ito ay maging totoo sa tanging paraan na mahalaga. Hindi na ito isang kwento tungkol sa halimaw lamang. Ito ang ating kwento. Ito ay isang kwento tungkol sa ating hinala sa kapangyarihan, ang ating takot sa hindi alam, at marahil, ang bahagi natin na gustong maniwala na sa maliwanag, ngunit hindi mahuhulaan na high definition na mundong ito, mayroon pa ring madilim, mabangis, at imposibleng mga lihim na nagkukubli sa ilalim ng ating mga paa. Dahil, alamat man o hindi, halos may isang bagay akong magagarantiya. Walang kahit isang taong lumaki sa pakikinig sa kwentong ito ang kayang pumasok sa isang fitting room,
Isarado ang kurtina, at kahit isang maliit na segundo lang ay hindi mapakali. Ay susulyapan ang sahig.